Hello everyone! Welcome sa Edukasyon sa Pagpapakatao 10. Ito ang unang araw ng ating aralin na kung saan iyong matututuhan ang mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. Gamit ang Most Essential Learning Competency Number 1, inaasahang na ipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa paggamit ng isip sa paghahanap ng katotohanan at paggamit ng kilos loob sa paglilingkod at pagmamahal. Mayroon din tayong tiyak na layunin sa paksang tatalakayin. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang iyong natutukoy ang mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. Naiaangkop ang iyong kilos na ginawa batay sa gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. At nakabubuo ng pagbabago gamit ang iyong isip at kilos loob. Ikaw ay nilalang ng Diyos na pinakamataas sa lahat ng uri, dahil ikaw ay nilikhang kawangis niya. Nakaukit sa iyong pagkatao ang lahat ng biyaya. Ikaw ay may malaking papel na gagampanan sa mundong iyong kinaroroonan at ginagalawan. Magkakaroon lamang ng kabuluhan ang lahat ng ito kung gagamitin mo ang kaloob na ito ng naaayon sa plano at kagustuhan ng Diyos. Mahalagang matutuhan mo ang gagawin mo sa iyong sariling pagkatao. Sa aralin na ito ay muli mong babalikan ang mga taglay mong kakayahan bilang tao upang matugunan ang mga hamon ng pagpapakatao. Naging malinaw sa iyo sa baitang 7 ng edukasyon sa pagpapakatao na ikaw ay nagtataglay ng maraming kakayahan na tutulong sa paglago ng iyong pagkatao. Magsimula ka sa paunang pagtataya. Ihanda ang iyong notebook at piliin ang titik na angkop na sagot sa bawat katanungan at isulat mo ito. Alin sa sumusunod ang kakayahan ng isip? A. Kumilos, B. Makakita, C. Makaramdam, o letter D. Mga tuwiran. Ang tamang sagot ay letter D. Sa ikalawang tanong, bakit itinuturing na tao ang pinakamataas sa lahat ng uri? A. Ang tao ay may kakayahang mag-isip at piliin ang kilos. B. Maaaring alagaan ng tao ang iba pang nilalang. C. Huling nilikha ng Diyos bago siya nagpahinga. O D. Ang tao ay nakapag-aaral. Maaari na sumagot. Ang tamang sagot ay letter A. Sa ikatlo, alin sa mga sumusunod ang kakayahan ng kilos loob? A. Magalit, B. Magmahal, C. Makaunawa, o D. Malito. Maaari na sumagot. Ang tamang kasagutan ay letter B. Ikaapat, alin ang itinuturing na mataas na tunguhin ng isip? A. Magmahal, B. Makaunawa, C. Malaman ang katotohanan, D. Pumili. Isulat ang sagot. Ang tamang sagot ay C. Huling katanungan, alin ang itinuturing na mataas na tunguhin ng kilos loob? A. Magmahal, B. Makaunawa, C. Malaman ang katotohanan, o letter D. Pumili. Isulat ang iyong kasagutan. At ang tamang sagot ay A. Kamusta ang iyong score?
mataas o mababa. Huwag kang malungkot sa iyong resulta. Hinanda ko ang araling ito upang lubos mo pang maunawaan ang isip at kilos loob. Madalas kang makapanood o makabasa ng balita ng mga individual na nagtatagumpay sa kanilang buhay. May mga kapitbahay at kamag-anak ka rin na natutupad ang kanilang pangarap. May kilala ka bang tao na sa kabila ng pinagdaraanan sa buhay ay nagagawa pa rin ang magtagumpay? Narito ang larawan ng ilang mga individual. Subukan mong kilalanin ang bawat isa sa kanila. Pagtapatin ang larawan sa mga pangalang nakasulat. Nakilala mo ba sila? Ang unang larawan natin ay si... Tama, si Mayor Vico Soto. Isa sa mga baguhang mayor sa Metro Manila. Sa kabila na siya ay may maikling karanasan sa politika, sumubok at buong pusong naglilingkod sa lungsod ng Pasig. Higit na sinubok ang kanyang kakayahan sa panahon ng pandemya. Ang ikalawang larawan, medyo mahirap ito. Siya ay si Jared Gaviola, isang grade 9 student mula sa Muntinlupa City. Sa kabila ng pagiging estudyante ay gumawa ng paraan upang makatulong sa kapwa Pilipino na naaapektuhan ng umiiral na ECQ dahil sa COVID-19 pandemic. At ngayon naman, ang huling larawan, walang iba kung hindi si Dr. Albion Gasias. 11 taon na ang nakalipas nang siya ay makipagbuno sa lung cancer. Napilitang tumigil sa pag-aaral, ngunit sa kabila nito ay nagsumikap pa rin na maging isang doktor. Ngayon ay kasama na sa mga bagong bayani na inilalaan ang buhay upang mapagaling ang mga nakikipaglaban sa sakit na COVID-19. Magaling at nakilala mo silang lahat. Sa iyong palagay, nagawa ba nilang kumilos ng naaayon sa pagkakalikha sa kanila? Tama, na isa sa buhay nila ang inaasahang kilos ng isang tao. Kaya nila ang tumulong, magsikap at paunlarin ang sarili. Ano ang nagpapabukod tangi sa kanila upang makamit ang layunin ng pagkakalikha bilang isang tao? Magaling! Sila ay may isip at kilos loob. Ikaw ay nilikhang pinagkalooban ng buhay. Palaging sinasabi na ikaw ay natatangi at mahalaga sa lahat ng nilikhang may buhay. Ano-anong mga katangi ang taglay mo ang nagpapaiba sa iyo sa ibang nilikha? Kung ikukumpara mo ang iyong sarili sa isang hayop, makikita mo na napakalaki ng inyong pagkakaiba. Mula sa pisikal na kaanyuan, kakayahan at pagtugon sa mundong ginagalawan, higit na makikita ang pagkakatangi ng tao. Magagawa mong paunlarin ang iyong sarili at baguhin ang iyong kapalaran. Narito ang larawan ng isip at kilos loob. Punan ang piraso ng mga puzzle ng iba't ibang salita na napauugnay sa kakayahan ng mga ito. Simulan mo.
ay pinagkalooban ng isip na may kakayahang makaalam, mag-isip, maghusga, magsuri, umunawa ng mga bagay, makapagbuod ng esensya, makapagmuni-muni, mga tuwiran, mag-alaala, at matuklasan ang katotohanan. Ilan lamang yan sa mga kakayahan ng ating isip. Ang kilos loob naman na ipinagkaloob sa tao ay may kakayahang magpahalaga, maakit sa mabuti, pumili, gumawa, magkaroon ng makatwirang pagkagusto, at magmahal. Dahil taglay mo ang mga kakayahang ito, higit na inaasahang mapauunlad at mapabubuti mo ang iyong kinabukasan. Paano ginamit ni Mayor Soto, Dr. Gasias at Jared ang kanilang isip? Ganun din ang kanilang kilos loob. Tama! Gamit ang kanilang isip, nakita nila ang kahabag-habag na sitwasyon ng kanilang kapwa. At gamit ang kilos loob, isinakatuparan nila ang paglilingkod sa kapwa ng taus-puso at walang hinihintay na kapalit. Magaling at nakita ninyo kung paano nagamit ng ating tatlong halimbawa ang kanilang isip at kilos loob. Sa puntong ito, bakit kinikilalang obra maestra ng Diyos ang tao? Magaling. Bilang kawangis ng Diyos, ang tao ay may kakayahang mag-isip, pumili, at gumusto na siyang nagpapaiba sa lahat ng nilalang. May kakayahan ang tao na buuin ang kanyang kinabukasan patungo sa kanyang kabuuan. Dapat mo ding tandaan, ang tao ay may isip upang malaman ang katotohanan. Ang tao ay may kilos loob upang mahalin ang kapwa, at ang tao ay may kakayahang buuin ang sariling pagkatao gamit ang isip at kilos loob. Ngayong nakilala mo na ikaw ay may kakayahang buuin ang pagkatao gamit ang isip at kilos loob, sa iyong journal, sumulat ng plano ng pagbabago na nais mong mangyari sa iyong buhay. Sundin ang SMART bilang pamantayan ng iyong mga layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, masagot mo kaya ang maikling pagsusulit na inihanda ko para sa iyo. Pagsumikapan mo na hubugin ang iyong sarili patungo sa magandang pagbabago ng iyong buhay. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, paalam!